Sa isang magandang umaga, tanghali, gabi, kung kailan nyo man po ito mapapanood, mga ah, kapatid. Hindi ko po alam kung ano pong pinagdadaanan po ninyo ngayon, at sa ating pagpapatuloy po sa ating video, abutan po kayo ng video ito na sa magandang kalagayan po. At hindi ko po alam kung ano po ang inyong suliranin, ano man po ang pinagdadaanan nyo sa araw na ito. At bago po tayo magpatuloy sa ating vlog, sa ating video, nais ko pong magbigay ng muli ng ating Bible verse sa araw na ito. Sabi niya dito sa Awit 34:18, verse 18, 19, tinutulungan niya ang nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad may ibsan. So, tulad ka po na sinabi ko sa inyo na hindi ko alam kung ano po yung pinagdadaanan ngayon, ano po yung problema na mayroon po kayo ngayon. Sa ating binasang verse po dito sa 18, sabi niya, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. So, kailangan po nating magtiwala sa Diyos. Kailangan po tayong sumampalataya sa Kanya. At sikapin po natin na maging isang matuwid na tao, maging mabuting isang tao dito sa mundong ito. At huwag po tayong magpapekto naman po ang pinagdadaanan po natin sa ating mga buhay. Tulad po ng binasa po natin dito sa 19, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad may ibsan. Kung tayo po ay nasa panig po ng Diyos, tayo po ay nasa presensya ng Diyos, at tayo po ay isang taong matuwid sa harapan ng Panginoon. Sabi po niya, may suliranin man po tayo na darating sa ating mga buhay, meron man po tayong mga pagsubok na darating, sabi po ng Diyos, si Yahweh ang tutulong. Sabi niya, at agad may ibsan. So, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa verse pong ito, sana nakatulong po upang may panghawakan po kayo po sa inyong mga suliranin, sa ating mga pagsubok sa buhay, ano man po ang problema na meron po kayo. Lagi po natin tatandaan na meron pong Diyos na andang tumulong sa atin. So yun na nga mga dre, eto na po sila. Napakadami pong cuttings na nahingi po natin kay nanay, no po. So ito po, na meron pong matataba na. So siguro ito po itatanim po natin sila sa individual na lang po, no po. Pero ito pong mga ganito katataba is gagawin po natin experiment, no po. So yun po, yun lamang po yung ito yun po yung mga nahingi po natin kay nanay, no po. Kaya nakaka-bless po. Kaya gawin na po natin to, hindi na po natin patatagalin para hindi na po masyadong umaba yung ating video. So yun po, kailangan po natin dito sa ating experiment is kailangan po natin ang date. Kahit anong po ng date is pwede. Kailangan po natin ang date. So sisimulan na po natin ang ating pag-experiment dito sa ating nanay yung mga cuttings. So una po natin gagawin is tatanggalin po natin sila ng dahon. So manod na lang po tayo. Hindi po masyado magsasalita pa natin po tayo matapos na po. Okay na lang po kung paano po gagawin yung mga experiment.
mga Dre, ito na po yung nagawa po natin. No, po. So, i-explain ko na namin po at inatinap po natin yung video kasi masyado pong mahaba yung ating video. No, po. So, ngayon po, ito po yung ginawa ko. So, pinagsama-sama ko lamang po yung mga cuttings. No, po, pinagsama-sama ko lamang po sila at tinape ko po siya. And then, ito po yung magiging forma niya. So, kapag po naitanim na po natin sa pot o dun sa paso, so pwede natin siyang i-design po. Ito po, kahit pati po yung magiging sanga niya is pinagsama-sama ko na po. Ito po sila. So, mamaya po sa ating pagtatanim, pwede po natin lagyan ng wire para po magiwalay po sila. So, yun po. Ito po yung tinatawag na fuse o yung pagsama-sama po sa ng mga cuttings. And then sa katagalan po is magdidikit-dikit po yan. And then magiging isang puno na lang po sila. So ngayon po, mamaya po pagka-update ko na lamang po kayo kapag naitanim ko na po siya. So mamaya na lamang po kasi masyado pong mahaba yung ating video. Lalulot tayo. Sabi mo niya kan?